Ayan, basahin niyo po yung title. Title pa lang, title pa lang talagang The Lukewarm Christians. May mga talata tayong babasahin. Yung mga talata, matatagpuan natin yon sa Revelations 3:15, 16. Babasahin natin sa English at babasahin din natin sa Tagalog. Tayo po tayong lahat. Sabay-sabay po nating basahin. Okay? Simulan po natin. I know your works, that you are neither cold or hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Meron pong Tagalog? May Tagalog po. Ayun. Basahin po natin sa Tagalog. Apokalion. Okay? Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16. Kaya't sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Mag-pray po muna tayo sandali. Dakilang Diyos Ama, ikaw pong aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa aming kalagitnaan. Mangusap ka, magturo ka, magsaway ka, Panginoon, doon sa mga bagay na nararapat. Panginoon, naway maging bukas ang aming puso, ang aming isip sa pakikinig ng iyong mga salita. Ito'y salita mo, Panginoon, hindi ko po ito salita. Kaya nawa, Panginoon, anumang bagay ang maaaring humadlang sa aming pakikinig, alisin mo po, Panginoon. At pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga sandali na pagbubulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, po na po tayo. Alam po ninyo, yung salitang lukewarm. Sino po hindi nakakailam ng lukewarm sa Tagalog? Alam nating lahat yan, di ba? Maligamgam, o malahininga. Okay? Paano kaya dinidescribe ng Bible ang salitang lukewarm o ang salitang maligamgam? Ano ba yung translation na binasa natin kanina? Malahininga, no? Malahininga, maligamgam, pareho po iyang nasa gitna ng malamig at mainit. So, ano po ang description niyan sa Bible? Okay? Okay, sasabihin ko po. Itong mga lukewarm Christians, itong mga malahiningang mananampalataya ay dinedescribe sa Bible na kagaya nito. Sila yung mga individuals who profess to believe in God, but whose dedication to their faith is half-hearted, indifferent, or inconsistent. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Nagkukunwari, or rather, nagpapahayag ng kanilang paniniwala sa Diyos. Pero yung pagtatalaga ng kanilang pananampalataya ay hindi lubos, no? Half-hearted. Gusto niyo ba yung half-hearted na pagmamahal? Ang gusto natin, wholehearted, di ba? Buong puso. Hindi kalahating puso lang. Yung mga malahiningang mananampalataya, ganun ang kalagayan. No, hindi wholehearted. Yung paghahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero nagpo-profess sila na sila ay mga naniniwala sa Diyos. Pero
half-hearted sila, indifferent. Pag sinabing indifferent ay ano yun, walang pakialam at inconsistent, pabago-bago. Iyan po ang kalagayan ng lukewarm, malahiningang Kristiyano. Bantayan ninyo yung bawat term na binibitiwan ko kasi mamaya tayo na pala ang dinedescribe ng Bible patungkol sa pagiging lukewarm. Ngayon, isa pa, sila yung mga believers who are neither fully committed. Hindi sila fully committed. Maaaring committed ng konti, but not fully. No? Pag sinabing fully committed, ito yung mga mainit ang pananampalataya, masigasig ang paglilingkod sa Diyos. Ano? Ito yung mga mananampalataya na walang ganitong kalagayan. Okay? Sila din, yung mga mananampalataya na hindi naman completely opposed to God. Hindi naman sila yung parang buong yung tawag dito, yung salungat. Hindi naman sila yung totally sumasalungat sa Diyos. Iyan ang lukewarm Christian. Hindi lubos na malamig, hindi lubos na salungat, iyan ang kalagayan nila. No? Laging nasa gitna. Okay? Iyan ang malahininga. Pag susuriin niyo po ang inyong mga sarili, ano po tingin niyo sa sarili niyo? Ano po tingin niyo? Masabi ko lang po sa inyo, no? Sa aking pagiging matagal ng mananampalataya, 75 na po ako. Alisan ninyo yun, although 5 years old ako na-introduce sa akin yung salvation. Pero 5 years old di pa ganong naintindihan. Sabihin na natin na 10 years old. So, ilang taon na akong mananampalataya. Hindi nyo mabilang ang dami kasi. Ang tagal na kasi. Pero doon sa panahon na yon, yung haba ng panahon, na pagiging professing Christian, pinagdaanan ko na po itong lahat. Yung isa-share ko sa inyo, been there, done that. Naranasan ko na po ang maging malahiningang mananampalataya. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin sa akin, ang lakas ng loob ni Sister Dali magsalita tungkol sa malahiningang mananampalataya. Siya kaya, take note, in the past tense, pinagdaanan. And sa kasalukuyan, ay hindi ko tinataas ang sarili ko. Yung haba ba naman ng panahon na yon, wala akong natutunan sa salita ng Diyos. Nandun yung pagsaway, pagsansala, pagpalo. Hindi ka pa matututo, hindi ka pa magiging maalab sa iyong pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi nyo ako maaaring sumbatan sa isineshare ko sa inyo. Pinagdaanan ko lahat yan. Kaya ngayon, isineshare ko naman sa inyo. Possible na if you are a lukewarm Christian, possible na maging you are a hot Christian. Ibig sabihin, mainit, maalab, sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos, dahil iyon lamang ang acceptable sa Diyos. Mukhang papunta na ako sa conclusion ng message ko. Di pa nga ako nagsisimula. Anong oras ba? Hindi ko makita ang relo. Sorry. Sa akin ay 10:10. O yun. Late pala. Advance ang relo ko. 10:04. Mahaba-haba. Pang-usapan to. Okay, pag-usapan natin ng Laodicea. Familiar sa atin itong pangalan na to, no? Itong lugar na to, Laodicea. Ito ay isa sa mga 7 churches na nabanggit sa saan? Sa John?
sa Revelation o sa Tagalog ay Apokalipsis o pahayag. Pahayag. Pareho po yun, ha? Apokalipsis o pahayag. Okay. Doon sa Revelation, pagka sinabing Laodicea, na-identify natin to kaagad doon sa salitang lukewarm. Malahininga, no? Na-identify natin kaagad. Oh, ang dami. Ang dami, oh. Huwag kayong kakabahan. Iiklian ko lang. Oy, ayun na naman ako, maikli na naman. Pero inaabot ng 1 oras mahigit. Pero hindi, iklian ko lang po talaga. Kaya magmamabilis po ako, kaya makinig kayong mabuti. Kasi baka mamaya, malagpasan ninyo yung sinabi ko, hindi ko na po yun uulitin. Okay? Describe natin ang Laodicea. Okay, mababasa naman ninyo doon, ano? A wealthy city that received water piped from elsewhere, which often arrived at the city lukewarm rather than hot for medicinal purpose or cold for refreshment. So itong Laodicea, ito ay isang mayamang sentro ng pagbabangko at komersyo, no? Kilala sa paggawa ng damit at mga gamot sa mata. But for some reason, sa kabila ng kanilang kalagayan na wealthy city, wala silang sariling tubig. Ang tubig nila, yung sinaunang Laodicea, ay maybe this time meron na silang sariling tubig. Pero noong sinaunang Laodicea, ang tubig nila ay nagmumula sa mga bukal na matatagpuan mga 5 milya or humigit kumulang sa 8 kilometro. Ganong kalayo ang pinagkukunan nila ng tubig at ito ay dinadala sa lungsod sa pamamagitan ng aqueduct. Alam ba ninyo yung aqueduct? Ito ay yung daluyan ng tubig. Dahil sa layo ng pinanggagalingan ng tubig, imagine, 8 kilometro. Ang layo. Pag dumating na yun sa Laodicea, maligamgam na. Kung kinuha nila yun na mainit, hindi na siya ganun kainit. Pero kung kinuha nila na malamig, hindi na ganoong kalamig. Maligamgam na sila. At puno ng mineral. So, ano ang pinagmulan nga? Pwedeng sumagot, ha? Ano pinagmulan ng tubig sa sinaunang Laodicea? Kung talagang nakikinig kayo, ano? Ha? Hindi ko madinig. Baka mamaya, sabihin ninyo, sa kanal. Hindi. Ang pinagmulan to sa aqueduct, ito'y daluyan ng tubig. Maaaring ito ay isang malaking tubo. No? Malaking tubo. Imagine, ang Laodicea ay isang lugar na kailangan na maraming tubig kasi wala silang pinagkukunan ng tubig eh. So, ano nga ang sistema? Sige na nga, bahala kayo. At ano na ang kondisyon pag dumating yung tubig sa kanila? Maligamgam na. So, maliwanag yun, ano? Ngayon, for some reason, parang coincidence, ano? Para lang, di ko naman sinasabing coincidence nga, na yung pagiging maligamgam ng tubig na napupunta sa sinaunang Laodicea at yung iglesia sa Laodicea, iisa ang description.
Yung iglesia sa Laodicea ay dinescribe din as lukewarm, malahininga. Nabasa natin yung verses kanina. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba ang mga characteristics o mga katangian ng isang lukewarm Christians? Ito, bantayan natin mabuti yung mga terms, ha? Una, nandiyan na ba siya? Una, yung complacency and self-sufficiency. Pag sinabi nating complacent, ano yung pagkaunawa natin sa salitang complacent? Kampante, nasisiyahan na, no? Okay na. Ayun, yun ang una sa katangian ng isang maligamgam na mananampalataya. Self-sufficiency, ibig sabihin niyan ay yung kanyang kakayanan sa kanyang sarili. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung mga ganitong klase ng mananampalataya, they feel they have arrived. Okay. Feeling nila, spiritual na sila. Ha? Feeling nyo, spiritual na kayo. Pero, feeling nyo lang yun. No? Kaya, hindi na kayo nagkakaroon ng desire sa puso ninyo na mas lumalim pa ang inyong kaugnayan sa Panginoon. Ay, okay na ako. Ha? Okay na ako, kampante na ako sa kalagayan ko, spiritual na ako. Hindi ko na kailangan magkaroon pa ng malalim na kaugnayan sa Panginoon. Iyan ang isa sa mga katangian ng malahiningang mananampalataya. Next is inconsistency. Maaaring umaattend sila ng church, sa iglesia, sa pananambahan, tuwing linggo. Pero, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hindi nila hahayaan yung kanilang pananampalataya na makaistorbo sa kanilang mga ginagawa. Halimbawa, sa church, pag Sunday, nananalangin tayo, di po ba? Nagpupuri tayo sa Diyos. Okay? Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pero from Monday to Saturday, sa dami ng iyong ginagawa, wala ka ng time na manalangin. No? Wala ka ng time magbasa ng Bible. Wala ka ng time magpuri. Puro trabaho. Puro pang sarili. Puro pag-aaral sa mga estudyante. Puro trabaho sa mga nagtatrabaho. Punong-puno ang schedule nyo ng mga gawain nyo para sa sarili ninyo. Doon nga sa schedule nyo, may time pa kayo para mamasyal. May time pa kayo para mag-cellphone. Pero wala kayong time para manalangin, para magbasa, kahit isang verse man lang, no? Na magiging gabay nyo. Iyan ang inconsistent. Paglinggo lang nagbabasa ng salita ng Diyos, paglinggo lang nagpupuri, paglinggo lang nagdadasal. Kung ganyan ang kalagayan nyo, you are a lukewarm Christian. Okay, next is letter C. Prioritizing comfort. Okay? Prioritizing comfort. Karamihan sa atin, meron silang mga, merong mga namumuhay na luxuriously, no? Merong namumuhay na comfortably. Merong
silang taglay na mga material na kayamanan. Meron sila, yung lahat ng kailangan nila. Meron sila, hindi nagugutom. Pag gustong kumain sa labas, kumain ng masarap, pwedeng-pwede. Pag gustong bumili ng yung bagong model ng iPhone, pwedeng-pwede. Kung gustong mag-tour sa ibang bansa, pwedeng-pwede. May pera, no? May perang ilalabas, pero pagdating kaya dun sa panahon na merong nangangailangan ng tulong mo, hindi ka makapagbigay. Pero meron kang pambili ng cellphone. Yung iniisip nyo, pag nagbigay ako dyan, sa nangangailangan ng tulong, ay mababawasan yung pangbaon ko, pagbili ko ng pasalubong pag pumunta ako sa Alaska. Ay, layo naman, Alaska. Diyan na lang sa tabi-tabi, sa Boracay. Diba? Parang, syempre, titira kami ayoko namang tumira doon sa parang pipigtsugin na tawag daw, apartment or vacation house. Gusto natin yung maganda, merong complete with hot water, yan, ganyan. Usually, yung Airbnb, ang hahanapin natin. Mahal ang bayad doon. Pag nagbigay ka, hindi pwede kukulangin. Kailangan may extra money, para may pambili. Bibili ko ng bibili sa Boracay, t-shirt na may nakalagay na Boracay. Mga bags. Nagigets nyo, sinisimplihan ko lang yung example para maunawaan nating mabuti. No? Yung pinaprioritize ninyo, yung comfort ng sarili ninyo. Ayaw ninyo na merong malagay kayo sa alanganin na kulangin ng pangangailangan nyo. Pagka ganito kaisipan nyo, under ka ng maligamgam na mananampalataya. Tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan to. Yung maligamgam, sabi, isusuka. Maganda ba itsura ng suka? Hindi, di ba? Pero isusuka. Iyon ang gagawin sa maligamgam. Kasi minsan, di ba, may pagkain na or inumin na maligamgam, imbis na ma-refresh ka o yung mainitan katawan mo, maligamgamang nainom mo, parang gusto mo ngang maduwal, di ba? Ewan ko kung na-experience nyo yun. Hindi kasi ewan ko lang kanya-kanya namang taste to. Pero generally speaking, hindi masarap inumin ang maligamgam. Na kape, lalo na. But for some reason, yung kape natin, alagyan natin ng mainit na tubig. So, mainit. Papalamigin mo naman ngayon. Pag lumamig naman, tinikman nyo, hindi masarap inumin. Lalagyan nyo naman ng mainit na tubig. Ganun na nun, di ba? Parang ewan. Okay, let's go to the next one. Superficial worship. Ano yung superficial? Yung mababaw, paimbabaw. Hindi hindi yun hypocrisy, kundi mababaw na pagsamba. May mababaw na pagsamba. Kumbaga parang sinasamba natin ang Diyos ng ating mga bibig lang. Bibig, wala rito sa puso. Kasi madali naman magsabi, Amen po ba? Amen. Kahit hindi naintindihan ko ano yung in-amenan na yun. No? Basta maka-amen lang. Bibig, lip service. Pero pagka sinabing, praise the Lord ka rin, hallelujah, hallelujah ka rin, galing sa puso. No? Iyan ang superficial worship. Pinaparangalan nila ang Diyos ng kanilang mga labi. Pero ang kanilang mga puso ay malayo sa Kanya, malayo sa Diyos.
Maraming ganun mananampalataya. Yung bibig, nagpupura sa Diyos. Pero actually, yung puso nila, malayo naman sa Diyos. Okay. Next is avoiding sacrifice. Hindi ito yung sacrifice na inaalay, yung kunyari, magkakatay ka ng hayop, gagawing sacrifice. Hindi daw. Avoiding sacrifice, yung pagsasakripisyo mo sa iyong sarili. Minsan, di ba, kahit sa Facebook, sa YouTube, may mababasa tayo dun ng mga testimonies ng mga Christians. Lalo na yung mga Christians sa Pakistan, sa China, yung mga Muslim countries. Makakabasa tayo dun na na halimbawa yung ito yung nabasa ko, ewan ko lang kung nabasa nyo rin. Prinsipe, Muslim prince, na naginip siya at nakita niya ang Panginoong Jesus sa kanyang panaginip. Kinausap siya, hindi ko na idedetalye At dahil doon sa experience niyang yun, nagkaroon siya ng desire. At nagliwanag yung kanyang isip na hindi pala sino nga yung sinasamba ng mga Muslim? Si Allah. Pero yung Allah nila, hindi yung Diyos natin, no? Ibang Allah yun. Hindi pala si Allah ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, ang Panginoong Jesus. Siya ang namatay doon sa krus. Ayun, yung about salvation, naintindihan niya, naghanap siya ng Bible, nakakita siya ng Bible, binabasa niya yun, nakita siya ng pamilya niya na nagbabasa siya ng Bible, itinakwil siya, but sa madaling salita, hindi siya napigilan. Tinakwil siya ng family niya, no? Hindi pa rin siya napigilan. Sinare pa rin siya, nagba-Bible study siya dun sa mga Muslims na mga kakilala niya. To the point na ikinulong siya, no? Ikinulong siya. Pero doon sa kulungan, ay patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa hanggang dumating dun sa time na napagpasiyahan ng mga namumuno na bitayin siya. Bibitayin, puputulan ng leeg. No? At nung dumating yung time, kasi doon sa kulungan, by the way, lumundag ako doon sa kulungan, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Maliwanag na maliwanag, no? Blinding light. Yun, nakita niya. So, lalong nagtumibay ang kanyang pananampalataya. Ngayon, bibitayin na nga siya. Ready na. Yung mga bibitay, may dala-dala ng pamputol ng ulo. Marami ng mga tawag dito, yung mga reporters. Kasi ipapublish nila yun na isang Muslim na naging mananampalataya, pinugutan ng ulo. Pugot ang ulo. Pero, nung pupugutan na on the act na ng pagputol ng ulo sa kanya ay nagkaroon ng maliwanag, blinding light. Again, kagaya nung liwanag na nakita niya doon sa loob ng kulungan. Kaya, hindi makita nung pupugot ng ulo yung puputulan niya ng ulo. So, ayun, sa ganung pangyayari, marami ang naka-witness ng kapangyarihan ng Diyos. At through that, marami ang nanampalataya. Lalong dumami ang sumampalataya sa Panginoong Jesus. True story to, hahanga tayo, wow, ang tindi ng kanyang pananampalataya. Maging yung mga Pakistani na mga Christians na napugutan na, napatay na yung iba, pero yung nananatili, hindi naman na spare doon sa parusa. Pinaparusahan pa rin sila.
pero matatag sa pananampalataya. Hindi natinag sa pananampalataya nila. Maraming mga ganyan mga Kristiyano sa mga communist countries. Maraming ganyan. Kahit nakandahirap sila, pumunta sa underground, magbasa ng Bible, kung paano i-smuggle yung Bible para may mabasa yung mga Christians. Hahanga tayo. Ganun sila ka-dedicated. Ganun kainit ang pananampalataya nila sa Panginoon. Hanga tayo, hanga. Pero pagdating, doon sa tayo na ang hihinga ng sakripisyo, kaunting responsibility na ibibigay sa atin, tanggi pa tayo. Kasi iniisip natin, inconvenient to sa akin, maiistorbo tulog ko rito, o yung aking schedule masisira. Hindi ka makapag-commit, no? Yung mga talents natin, dapat to bino-volunteer natin eh. Ay, natutuwa ako, Sister Shai, natutuwa ako, nagpakita ka ng interes sa mga bata. Nagpakita ka ng burden. Gusto mo maturuan yung mga bata. Kusa ka mag-volunteer, ito kaya kong gawin. Kaya kong magturo ng kanta sa mga bata. Kaya ko. Ang lakas ng loob ko. Opposite po yun, hindi ko kaya. Yung bang ganun, pwede ko magturo sa mga bata. Sister Chippy, magtuturo ako sa mga bata. No, ako kakanta ko. Ay, mga bata, tuturuan ko magsulat. Kung teacher ka, alam nyo, sa totoo lang mga bata ngayon, tanda na. Sorry kung may tamaan. Di mo mabasa yung sulat. May guhit na, lagpas-lagpas pa, ang tatanda na. For some reason. No? Pero pwede, hindi marunong mag-English. Mali-mali. Ikaw, marunong ka. Hindi, tanda na, high school na, di pa makabasa. Meron kang burden na, sige, mag-set tayo ng time para maturuan itong mga batang to. Ganyan kasi sa church, you make sacrifices para sa kapakanan ng iyong kapatid. Yun yung pagkikita ng pagmamahal sa Panginoon. Hindi yung ina-avoid natin, hindi ako pwedeng ganyan, hindi ako pwede ng ganito. Puro hindi pwede, pero actually pwede naman. Well, if you are like that, I'm sorry to say that you belong to this group of lukewarm. Alam nyo, pumapasok sa isip ko. Ganyan siguro matatanda. Alam nyo, pumapasok sa isip ko, lunatic. Lukewarm, ang gusto ko sabihin. Lukewarm Christian. Ang isang marubdob ang pananampalataya, yung talaga sumusunod. Iba-volunteer mo yung kakayanan mo para sa kapakanan ng iyong kapwa, hindi para sa sarili mo. Okay? Gets? Okay. Next. Ang dami, no? Nasa F na tayo. Unwillingness to share the faith. Sino sa inyo dito yung ang tagal na sa pananampalataya, nahihiya pa rin mag-share? For some reason, mabuti yung isineshare, pero nahihiya, natatakot, baka ma-reject, no? Kaya natin sineshare, di ba? Kaya tayo naligtas. Okay? Kaya tayo naligtas. May nag-share sa atin ng patungkol sa salvation, ng patungkol sa gospel. Otherwise, wala tayo dito, di ba? O walang nag-share sa atin. Ngayon, tayo naman, na mananampalataya na, ay tungkulin natin na i-share din yung tinanggap nating salvation.
sa ibang mga tao, sa mga kakilala natin, no? Doon sa mga tao na nakakasalimuhan natin. Ano ba kung magalit ka sa akin? Ano ba kung layuan mo ako? Ang importante, shinare ko sa iyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Iyon yung gospel. Walang nakakahiya doon, mga kapatid. Ano ba nakakahiya? Na i-share mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Or yung iba naman, apathetic. Wala. Bakit kailangan kong mag-share? Bakit kailangan kong pagdaanan yung ako'y mapahiya? Bakit kailangan ako'y ma-reject? Di sasarilinin ko na lang yung aking salvation. Ay, hindi po ganun. Nandun yung willingness mo to share. Meron naman tayong mga kapatiran, lalo na yung mga bago sa pananampalataya. Naku, masigasig yan masigasig. Kung sino maharap niyan, kawawa kayo. Kung nagmamadali kayo, ay maantala ang lakad nyo. Dahil mag-share niya ang salita ng Diyos. It is an honor. Isang malaking karangalan sa atin, mga kapatid. Hindi nakakahiya ang ibahagi ang salita ng Diyos. Okay. Nako, ilang oras? Maaga pa. Okay. Selective obedience. Ito, namimili lang ng kung ano ang kanyang susundin. Pipiliin lang kung ano ba yung okay sa kanya, yung magaan sa kanya, susunod siya. Pero pagka mahirap na, ay sa susunod na lang. Next time na lang ako dyan. Ito, madali ito. Ano bang madali? Kahit nga manalangin Pag nag-assign ka, ikaw ang manalangin Ako, ayaw. Natatakot, nahihiya. Mananalangin ka lang. Sasabihin mo lang sa Diyos, hindi mo nang kailangan ng mabubulaklak na salita para manalangin. Hindi kailangan ng mahaba. Hindi tinitingnan ng Diyos yon kung gaano kahaba panalangin mo. Ang tinitingnan niya, yung nasa puso mo, kung ano ba yung desire ng puso mo na hinihingi mo sa Panginoon. Ngunit datapuhat, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ayun bang mga, nung araw, ganoon, malalim. Kaya nga yung mga English mag-pray, kasi actually yan, galing, mula sa mga Americans yan Kung mag-pray sila, Thou art our Lord, we pray before Thee. Yung mga imbis na you, Thee, yung mga ganon. Pero hindi naman natin hindi naman natin pwede, hindi naman natin kailangan na ganoon. No? Kung ano yung salita na naiintindihan ng tao, huwag ng mga mabulaklak. Hindi naman sabihin ng Diyos, hindi mabulaklak ang panalangin mo, hindi kita papakinggan. Walang ganon. Ang simpleng panalangin na taos sa puso, dinirinig, pinapakinggan niya ng Diyos. Ilang beses ko sinabi sa inyo yan, na-testimony ko sa inyo kasi na-amaze ako. Isang simpleng panalangin ng pangangailangan. Panginoon, wala na po akong pera pambili ng mga supplements ng aking anak. Naipatotoo ko na yan sa iyo. Ganun lang kasimple panalangin ko. Hindi ako nanalangin, Panginoon, napagtanto ko na wala akong pangangailangan. Kailangan ko makapangyarihang pagkilos mo doon sa mga tao na mayroong habag at awa na handang tumulong. Walang ganun, Lord. Wala na po akong pera. Kailangan ko po ng pambili ng mga supplements ng aking anak. Pagkatapos, ganun lang kasimple Pagkatapos noon,
Right after the amen, nag-ring yung phone, eto na yung blessing ng Panginoon. $300 mula sa tao na hindi ko kilala, hindi ko nakatagpo, pero kaibigan nung kapatid ko sa Amerika. Oh, ganun. Alam naman natin yan, di ba? Na-experience na natin yan. Nasa oras ng pangangailangan kung talagang tayo nagtatapat sa Panginoon. Hindi na kailangan ng mahabang salita. Ang Diyos naman ay matalino, di ba? Omniscient, omnipotent, omnipresent. Kahit anong lengguwahe ang alam mo, maiintindihan niya ng Diyos. Kahit nga yung speaking in tongues natin, di ba? Pag nag-speaking in tongues tayo, we talk to God. Naiintindihan niya yung salitang lumalabas sa bibig natin. Alam niyo mga kapatid, hindi ito pahabaan. Although mahaba ako magsalita, pasensya na. Pero pag kinakailangan namang iklian, kaya ko namang iklian. Pwede naman. Pero pagka nakikita ko na kayo yung inaantok, hinihikab, hikab-hikab, naiintindihan ko po yun. Kasi pag Sunday, maagang gumigising, di ba? Huwag mapupuyat sa panonood ng kung ano-ano. Okay. So, nag-gets ninyo yon, hindi selective ang obedience. Ano na lang ako, makikinig na lang ako, hindi ako magtuturo, makikinig na lang ako. Or, iba na lang ang mag-pray, amen na lang ako. Ay, mga kapatid, kasi nananalangin kayo personal sa Diyos, di ba? O hindi kayo nananalangin. Kaya hindi kayo marunong manalangin pag pinag-lead kayo. Sa bio, alam niyo mga kapatid, nakakatuwa yan, si Sister Melly, si Brother Charlie. Nung una, ayaw nila mag-pray. Ay, sa iba na, next time na lang, ganyan, ganito. Pero nung tinanggap nila, ako kasi, wag kang hihindi sa akin. Tatawagin kita lalo. Ayun, si Tito Charlie. Tito Charlie, ikaw ang manalangin sa mga loved ones natin na hindi paligtas. Pray siya. Pray. Sister Melly. Ganun din. Pero noon una, mga natatakot, hindi ko naman Sister Melly, ano ba naman niya pinagsasabi mo? Walang ganun. Ang Diyos walang ganun. Kahit na ano pa lengguwahe mo, maintindihan ka ng Diyos. So, pag tayo mamimili, ano na lang ako? Bagay, pwede ding pumili. Kaya lang, halimbawa, between dancing and singing, magtuturo na. Magtuturo na lang ako. Huwag niyo akong pasasayawin. Sasakitan tuhod ko. Mamaya, madapa pa ako. Hindi, natawa pa kayo. Lalo nang hindi ako kakanta. Wag na lang. Hindi ako pwedeng mag-back up. Hindi pwede sasabihin, sige, pamparami ka rin naman. Hindi pwede. Wala akong talent doon. Pagturuin niyo ako. Magtuturo ako. Kahit patungkol lang sa salvation, kayang-kaya kong ituruin. So, yun, ha? Okay? So, yun, selective. Kung namimili kayo ng susundin ninyo, you belong to that, you have the character of a lukewarm Christian. Okay, next. Ano ba mga signs? Kasi yung characteristics, katangian, di ba? Yung mga signs, yung mga tanda ng isang lukewarm Christian. Okay? Ang isang lukewarm Christian, siya ay, meron ba dyan? Comfortable. Marinig ako ni Chief. Comfortable with sin. Okay, basahin natin. Yung Romans, ako na lang babasa, sinulat ko naman dito. Romans 6:1-2, sabi doon, verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it?
Ang biyaya, yung grace kasi biyaya yan, di ba? Ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para ipagpatuloy natin ang ating kasalanan. Sabihin natin, oh, okay lang na magkasala kasi nandiyan naman ang biyaya ng Diyos. Hindi natin gagawing lisensya yun para gumawa ng kasalanan. Yung grace, itong nagbibigay ng lakas upang talikuran ang kasalanan. Kasi nang tanggapin natin si Kristo, ating lumang pagkatao ay namatay na. Tama po ba? Nung tinanggap natin si Kristo, namatay na yung lumang pagkatao natin. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Okay. So, hindi ko pala nabasa sa Tagalog. Basahin ko sa Tagalog. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paanong tayo'y mabubuhay? Mabubuhay pa dyan sa kasalanan. No? Pagka sinabing komportable na sa kasalanan, hindi na natin nilalabanan. Yung mga tukso, yung kasalanan, hindi na. Kung tayo nagkasala, ano ang dapat gawin? Kasi ang Holy Spirit, kung kumikilos siya sa ating buhay, may nagawa tayong kasalanan, nandun kaagad yung sa konsyensya natin, alam natin kaagad na nagkasala tayo. And therefore, dahil alam natin na nagkasala tayo, ay hihingi tayo kaagad ng tawad sa Panginoon. Hindi yung magiging komportable tayo. Ay, okay lang naman na ganyan. Okay lang naman na, ano ba yun? Okay lang naman na, ano ba magandang example? O sabihin na, okay lang naman na manigarilyo, okay naman na malasing, okay lang naman na mandaya sa exam. Kasalanan yun eh. Pag komportable na kayo doon, yung mga estudyante, imbis na mag-review, abalang-abala sa pagsusulat ng maliliit sa isang papel na pwedeng itago sa likod ng test paper at kopyahin ang sagot. Kasalanan po yun. Yung, komportable na, hindi ako atin ng gawain. Inaantok ako eh. Matutulog na lang ako. No? Ay, mga ganun bagay ba? Naiintindihan niyo ba yung gusto ko sabihin? Ha? Yung bang hindi na kayo nababahala doon sa inyong ginagawa. O eto, baka may tamaan. Maliwanag na tinuturo sa Bible, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kapananampalataya. O sa isang kabataan, may lumigaw. Muslim. No? Hindi lang hindi ka pananampalataya, Muslim pa. Gwapo. Pogi. Lumigaw sa iyo. Nakakalimutan mo ng mananampalataya ka. Sinagot mo ngayon. So, hindi mo naman madala sa church. Okay lang, kasi Muslim yan. I mean yung mga ganung bagay na pang-araw-araw na pamumuhay. Kunyari, yung bang bago kumain, napaka-simpleng gawin yung kumain, di ba? Simple lang naman yun eh. May pagkain ka, susubo mo lang. Pero hindi ka nananalangin, hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Tama ba yun? Okay lang naman. Bakit sila hindi rin naman nagpe-pray? Kahit minsan nakalimutan yung manalangin, titigil kayong kumain para magpasalamat sa Diyos. Tama!
Nagugulat lang po. Oh, ano? You don't fight anymore. You don't repent quickly. You justify what you are doing instead. Basahin ko yung sa Romans 6. 1 and 2. Nabasa ko na ba? Nabasa ko na yon sa Tagalog. If sin doesn't bother you, listen to this. If sin doesn't bother you, ang ibig sabihin nun, your heart may be drifting apart from God. Hindi ko na dadagdagan ng example ko doon. May pupuntahan pa kasi tayong topic na mahalaga. Okay, next. Na isang sign. You want Jesus as Savior, but not as Lord. Gets nyo yun? Kasi tayo, pag sinabi natin, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Hindi natatapos dun sa bilang aking tagapagligtas. Kasi pag sinabi natin at Panginoon, ang Panginoon Lord yan eh. Sinusunod yan, no? Hindi lamang tayo willing, hindi lamang tayo interesado doon sa salvation, kundi willing din tayo na sumunod sa Panginoon bilang siya ang Lord natin. It's not always easy, I tell you. It's not always easy to obey. But obey, we must. Kasi iyan ang sabi ng Panginoon sa atin eh. Ha? Maging Panginoon siya, maging Savior siya, and Lord of our lives. Okay. Sabi nga doon sa gusto lamang natin yung forgiveness, but not obedience. Lumalapit lamang tayo sa Diyos pag may kailangan tayo. Pagka meron na siyang sinasabi na dapat natin gawin, ini-ignore na natin siya. Sabi nga doon sa Lucas 6:46, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon? At di nyo mang ginagawa yung mga bagay na aking sinalita. Iyon ay isang lukewarm faith. Okay, next. You blend in so well and no one knows you follow Jesus. Pagka ba kasama ninyo yung mga non-Christians friends nyo or relatives, alam ba nila na kayo ay mananampalataya? O wala lang? Parang pare-pareho lang tayo. Ha? Yung ginagawa nila, ginagawa mo rin. Wala bang makitang difference? Ano nga yung laging sinasabi? Kristiyanong hindi halata. Kung kayo ay hindi malahiningang mananampalataya, kahit saan kayo pumunta, alam ng mga kasama nyo na kayo ay mananampalataya. Kasi kayo ay nagsisilbing ilaw eh. Ha? Nagsisilbing ilaw at asin sa kalagitnaan ng mga kaibigan nyo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay? Dapat dapat halata ang ating pagiging Kristiyano. Ewan ko kung nakita ninyo, hindi ko alam kung sa YouTube yun, si Vico Soto, hindi niya ikinakaila na siya ay isang born-again Christian. Dumating, nasa loob ata siya ng simbahan ng Catholic. Nagpe-pray na yung mga kasama niya. Siyempre, sign of the cross na, no? Pero hindi siya, kitang-kita doon na hindi siya nag-sign of the cross. Kitang-kita. Ano pinapakita niya doon? Ipinapakita niya na hindi siya kagaya nila. Okay? Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Ha? Hindi tayo yung mga kasama natin, o yung mga ka-reunion natin, minsan, pray sila, ang sign of the cross sila, kayo makikisign din of the cross.
Hindi, sige mag-sign of the cross kayo kung gusto nyo, pero ako hindi. Hindi na, mahabang explanation yan. Why we do not do that? Bakit hindi tayo nagsa-sign of the cross? Sa ibang panahon na yan. Pero basta tayo mga Kristiyano, we don't do that. Okay, wala na. May sasabihin pa sana ako patungkol sa pagsa-sign of the cross. Pero next time na lang. Pagka nabigyan ng pagkakataon. So, iyon yung mga signs na ikaw ay, yung mga tanda na ikaw ay lukewarm Christian. Okay. Next, ngayon, ito ay, tingnan naman natin yung some lang, ilan lang sa mga excuses, mga alibay ng mga lukewarm Christians. Marami to, pero konti lang ang aking i-discuss dito. Unang-una, sa mga excuses ng lukewarm Christian, ito ay yung God knows my heart. Nasabi nyo na ba yan? Ay, God knows my heart naman eh. Ang Diyos lang nakakaalam kung anong nasa puso ko. Basahin natin sa Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay, sa Tagalog, ang puso ay mangdaraya. Ang puso ay mangdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sino ang nakakaalam? Okay? Iyan ang palaging sinasabi ng mga tao pagkatapos niyang gumawa ng isang bagay na alam niyang mali. Alam naman ng Diyos. He knows my heart. Alam ng Diyos ang puso ko kung bakit ko nagawa yung mga bagay na yan. Pero alam niya, mali yung ginawa niya. Gagawin lang niyang katuwiran yan. Alam naman ng Diyos kung ano nasa puso ko. Okay. Yan ang palaging sinasabi ng mga tao pagkatapos nilang gumawa ng isang bagay na alam nilang mali. Magsisinungaling sila, mandaraya, makikipag-away, magmumura, magre-rebelde, etc., etc. At sasabihin niya, God knows my heart. Nagmura ka, nagsinungaling ka, God knows my heart. Laging ganun. Na para bang okay lang. But let me tell you something. Let me tell you something. Oo, alam ng Diyos ang puso mo. At iyon nga ang problema eh. Alam ng Diyos ang puso mo. And that's the big problem. No? Ang sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful, madaya sa lahat ng bagay. At desperately wicked, totoong masama. Iyan ang description ng Bible sa puso ng tao. Kaya pag sinabi ninyo, God knows my heart, alam ng Diyos na ang puso mo ay madaya at totoong masama. Iyon ang description ng Bible. Diyan sa Jeremiah 17:9. Kaya pag sinabi niyong gano'n na God knows my heart, totoo. Totoo, alam ng Diyos ang puso niyo. Nakikita ng Diyos ang lahat ng kasalanan na gusto ninyong itago sa pamamagitan ng pagsasabi nun. Nasusundan niyo ba ang gusto ko sabihin? Inaantok na ba kayo? Mamaya na. Importante kasi ito. Kasi ito yung mga practical na pang-araw-araw na na-encounter natin sa ating buhay bilang mananampalataya. Alam ng Diyos yung, alam niya yung nasa puso ninyo na itinatago ninyo. At
Wala tayong maitatago sa Diyos. Do you believe that? Ha? Wala tayong maitatago. Mind you, kahit natabunan mo ng isang katutak na pangtakip, wala kayong maitatago sa Diyos. Hindi nyo maitatago kahit yung iniisip nyo. Kaya huwag kayong mag-iisip ng masama. Nalalaman ng Diyos ang inyong iniisip. Kaya kung ang iniisip nyo ay papunta na sa pag-iisip ng masama, hingi agad ng tawad sa Diyos. Hingi agad ng lakas sa banal na Espiritu para ma-overcome yung ganong temptation. Okay? Hindi natin maitatago kung ano iniisip natin. Hindi natin maitatago yung mga motibo natin. Hindi natin maitatago yung pagkukunwaring pagsisisin natin. Sorry, Lord. Napakabilis kayong magsabi ng sorry. Ay, sorry ha, pero hindi naman talaga. Parang sa loob-loob niya, sorry ha, buti nga sa'yo. O, di ba? May ganun eh. Okay. Tayo kasi napaka-ano natin eh, napakadali magsabi ng sorry eh. Ay, sorry! Pero ginawa, intentional na ginawa, tapos magso-sorry. Peki yun, peking pagsosorry yun, peking pagsisis. Alam ng Diyos lahat yun. At anumang, sa Hebrews 4:13, no? Nakikita ng Diyos ang lahat. Sabi doon sa Hebrews 4:13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata. Nyaring ating pagsusulitan, hindi lang nakikita ng Diyos ang ginagawa natin. Nakikita din niya kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na yon. At alam ba ninyo kung ano ang mas mapanganib? No? Yung more dangerous? Yung ginagamit ng tao ang God knows my heart para patahimikin yung conviction ng Holy Spirit sa Kanya. Alam nyo, tayo, pag may ginawa tayong hindi tama, nararamdaman natin yun eh. No? Kahit na ilagay natin sa likod ng ating isip, nararamdaman natin yung pagkakamali na ginawa natin. Sasabihin nila, so yung konsyensya mo, binabaliwala mo. Mga kapatid, pagka yung konsyensya ninyo, natin, nababother. Ibig sabihin nun, may ginawa tayong hindi tama. Totoo yun? Ayaw nyo sumagot, ha? Siguro, ganun ka. Hindi po. Lumilitaw lang po pagiging guro. Ganyan talaga mga teachers. But God cannot be mocked. Sasabihin nila, God knows my heart. Pero hindi natin madadaya ang Diyos. Hindi natin, sabi ko naman, my goodness. Oh my golly, or my gulay. Kasi po yung my goodness, hindi po tamang expression. Kasi ang pinagmulan, alam nyo tayo mahilig magsabi ng, medyo ako digress ng konti. Mahilig tayo magsabi ng, OMG! Oh my God! Oh my gosh! Oh my goodness! Ay, ano po iyon? Using the name of the word, or rather, using the name of God in vain. Minsan nakakagawian na natin yun, no? Parang, pagbuka ng bibig natin, oh my gulay na lang. Oh my gulay. Ayun nga sa amin ganun. But God can't be mocked. Sa Galatians 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat
ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Maloloko ninyo ang maraming tao, maloloko ninyo, maging ang inyong pastor, maging ang mga leader sa church, maloloko ninyo. Maloloko ninyo ang sarili nyo. No? Minsan ganun naloloko natin ang ating sarili natin. Pero never natin maloloko ang Diyos. Never. Kaya wag na kayong magtangka. Lahat ng itinatago ninyo, alam ng Diyos yan. Kaya buti pa, humingi na ng tawad sa Diyos at ituwid yung pagkakamali na nagawa. Instead na sabihin natin, God knows my heart, ba't hindi natin sabihin, Lord, create in me a new heart. No? Create in me a new heart. A heart that loves righteousness. A heart that wants to obey you. Remember, God knows your heart. No? Yun ang ipanalangin natin. Bigyan mo po ako ng malinis na puso. Isang puso na handang makinig sa iyo. Isang puso na handang sumunod sa iyo. Alam ng Diyos ang ating puso. Wala tayong maitatago. Pero may I ask you this? Do you really know your heart? Do you know your heart? Alam niyo ba kung anong nasa puso niyo? Okay, next excuse. Malapit na po. I believe in God. That's enough. Naniniwala naman ako sa Diyos Okay na yun. Naniniwala ako may Diyos. Kung sabihin ko sa inyo, yung Diablo, naniniwala din na mayroong Diyos. Kung mayroong higit na naniniwala sa Diyos, yung Diablo yun. Kasi nakasama niya ang Diyos nung hindi pa siya Diablo. Kaya kilala niya ang Diyos. Pero, yung pagkakilala ng Diablo sa Diyos, hindi siya maliligtas nun. No? Kasi yung paniniwala sa Diyos, ito ay may kasunod na pagsuko, no? Submission. If you believe God, you will obey God. You will submit to God, to His will. Okay? Is that clear? Sabi nga, ang mga Diablo nga hindi lamang sila naniniwala, nanginginig pa sila. Nanginginig pa sila kasi alam nila kung saan sila dadalhin ng kanilang pagre-rebelde. Okay? I guess that's clear enough. Hindi enough yung naniniwala ako sa Diyos. Tama na. Hindi. Kailangan nandoon yung pagsunod sa Diyos. It is accompanied by obedience, by submission. Yung mere belief is insufficient. Not enough yun. Maging active tayo at nabubuhay na mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon. And the next one, number 3, God will forgive me anyway. Nakagawa kayo ng kasalanan. Minsan, yung hindi kayo nakapagpigil sa galit nyo, nakapagmura kayo dahil sa inyong galit. Patatawarin naman ako ng Diyos. Pero, tandaan nyo mga kapatid, yung forgiveness is tied to repentance. Naintindihan nyo yun? Kung hingi lang kayo ng forgiveness, pero hindi naman kayo nagsisisi, baliwala yun. Sabi nga sa Acts 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Diyos. Ano yung repent? Sinabi repent, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ito yung repent, ito yung change of mind, of action, and turning to God, so their sins will be forgiven. Not enough yung
Forgive me, Lord. Pero after that, eto ka na naman. Hingi uli ako ng tawad sa Diyos. Hindi bale. Aawayin ko yung kapitbahay ko. Chichismis ko yung kapitbahay ko. Pagkatapos nun, hihingi ako ng tawad sa Diyos. O may narinig ka na naman na interesting na marites. No? Ay, kukwento ko to kay ano. Di bale, hihingi naman ako na, wala, hindi pwede yun, hindi acceptable yun. Pag humingi ka ng tawad sa Diyos, nandun yung change of mind. Ay, Lord, patawarin mo ko. Hindi ko na po gagawin to. Itong mga bagay na ito. Yun ang paghingi ng tawad sa Diyos. Okay. Okay, this is the last na excuse na iano ko sa iyo. Kasi ito, kami sa BU, nung ako ay pinagturo ni Pastor Felix kasi ay wala siya, ginawa kong topic yung excuses ng mga lukewarm Christians at marami yon. Pero ang isa-share ko lang sa inyo ay yung mahalaga, yung 4 na mahalaga. So hanggang number 4 lang ako. 8 ata yung na-share ko. I go to church. I'm good. Nagsisimba naman ako eh. Linggo-linggo, present ako. Ang aga ko pa nga dumating. No? Okay na ako. Basta ako nagsisimba, okay na ako. Remember this, mga kapatid. Attendance without obedience is letter R in English. Attendance without obedience is religion and not relationship. Hindi tayo nagre-relihiyon. We are here, hindi dahil basta maka-attend, nandito tayo dahil doon sa relationship natin sa ating Panginoon. Kaya hindi pwede yung, nagsisimba naman ako, okay na yon, basta ako nagsisimba. Hindi po, kailangan may kasamang pagsunod, may kasamang obedience. Kasi, alam nyo, mga kapatid yung yung Matthew 7:21 to 23, 3 verses yun. Siyempre, 21, 22, 23. Yan daw po yung mga verses na kinatatakutan ng mga so-called Christians. Bakit? Kasi alamin natin. In English, not everyone who says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Okay, maliwanag yun. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Next, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And in verse 23, ang sabi, then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Inom lang ako saglit. Nakakatakot. Inom daw, pero nagsasalita pa rin. Nakakatakot talaga, no? Baka akala natin, kung sinasabi natin, Panginoon, Panginoon, binabanggit natin ang pangalan ng Diyos. Lisensya na yon para makapasok tayo sa langit, sa kaharian ng Diyos. Hindi. Hindi po yun. Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yung pagsunod sa Kanya. Ano ba yung susundin natin sa Kanya? Makikita natin yun sa aklat. Sa Bible, sa salita ng Diyos.
Kasi marami rin pinapasunod sa school, di ba? Ang kailangan susundin natin, yung salita ng Diyos. So, o Panginoon, nagsisimba naman ako eh. Nagsasabi naman ako, Lord, Lord, praise the Lord. Gano'n naman tayo, pero paglabas natin ng lugar na to, wala na. Imbes na sundin ang kalooban ng Diyos, yung sariling gusto niya, ang sinusunod at ini-enjoy niya. Hindi ka papasok, yun ang sabi sa verse, no? Hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng magulang mo, hindi kalooban ng pastor, hindi kalooban ko, kundi kalooban ng Diyos. Okay, that's clear. Ngayon, yun namang isang verse, Lord, Lord, hindi ba nanghula kami sa pangalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan mo? Hindi ba nagpagaling kami ng mga may sakit sa pangalan mo? Hindi ba gumawa kami ng mga kamanghamanghang bagay sa pangalan mo? Ano mapapansin nyo doon? Puro yung mga ginawa nila, pinagmamalaki nila sa Diyos. Ha? Ito ginawa ko para sa iyo eh. Lord, ako naman po ay hindi naman intentional kung tamaan kayo. Hindi naman intentional. Tumutugtog naman po ako tuwing linggo. Tumutugtog ako ng gitara, tumutugtog ako ng keyboards, or whatever instrument you are using. Lord, kumakanta naman po ako. Lord, nagtuturo naman ako. Pero, nandun yung pagmamalaki mo sa sarili mo. No? Ito ginawa ko para sa Diyos. Instead na, Panginoon, ako po'y naging masunurin sa iyo. Kung ano lamang po yung kalooban mo, yun lang ang aking sinunod. Yun lamang po ang maaaring iharap ko sa iyo. Ginawa ko ang iyong kalooban. Mga kapatid, at the end of the day, haharap tayo sa Panginoon. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoon pagharap natin sa Kanya? Ang sasabihin ba sa atin ng Panginoon? Well done, thou good and faithful servant. Or, pagharap natin, I never knew you. Hindi kita kilala. No? Hindi kita kilala. Yung mga ginagawa natin dito sa church, kung ginagawa natin ito for a certain person, para sa tao, para sa magulang nyo, para sa pastor, for us. Kung ginagawa natin yun, para lang sa kanila, baka sabihin sa atin ng Diyos, kung ginawa mo yan, hindi kita kilala. Oh, what a shame, di ba? Kasi, pagka may ginawa tayo para sa Diyos, kinakalimutan natin ang ating sarili. No? Hindi tayo magsisik ng glory for ourselves. Kundi, ang layunin natin, dahil mahal, iyon ang main purpose natin. Dahil mahal natin ang Diyos, ipinapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Other than that, makapagharap natin sa Kanya. Instead na, well done, thou good and faithful servant. Baka instead na yun Who are you? I never knew you. Masaklap po, di po ba? Yan lang po iwanan ko sa inyo, mga kapatid. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na
11:20, tatapos po ako. I hope na huwag tayong manatili na lukewarm. Maliwanag po ang Bible. Isusuka tayo, isusuka pag tayo lukewarm. Hindi din pwedeng malamig. Kasi pagka malamig, wala na. Hindi ka na, aalis ka na, tatalikod ka na sa Panginoon pag malamig ka. Kailangan nandun ka sa hot, mainit, marubdob ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Yung bagay, yung parang nag-aapoy ang puso mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Madaling sabihin, mahirap gawin, but then, pwedeng gawin. Ayun dyan ang Holy Spirit eh. Helper natin yan eh. No? Yung hindi natin kaya, ipasakop natin sa banal na Espiritu, makakaya natin. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, been there, done that. Yung pagiging lukewarm, nandun, pinagdaanan ko na lahat yan. But here I am now. Hindi ko sinasabi na nandun ako, pero nagsisikap ako. Yung hindi ko kaya, pinapanalangin ko sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, after this, pag upo ko doon, hihingalin ako. Yan ang mararamdaman ko. Pero, bahala ang Panginoon sa akin. Basta ang mahalaga, pinagawa mo to sa akin, Lord, mahirap. Pero gagawin ko. Dahil mahal kita. Gusto kong maglingkod sa iyo. Mahal kita, Panginoon. Doon ko lamang maipapakita ang pagmamahal ko sa iyo. Yung pagmamahal ng Panginoon, hindi natin kayang pantayan eh. Pero doon sa mga bagay na maaari natin ipakita, pakita natin na mahal natin ng Panginoon. By being obedient. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong pagsaway, sa iyong pagsansala, sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoon. Nawa ay maipamuhay namin ang mga salita mo. Dahil through this lang, Panginoon, sa pamagitan lamang nito, maipapakita namin ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagsunod sa iyo, na siyang mahalaga sa buhay na ito, Panginoon. Na pagharap namin sa iyo, ang madidinig namin, Panginoon, ay, well done, thou good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Iyon, Panginoon. Huwag nawang mangyari na sa pagharap namin sa iyo, ay hindi mo kami kilala kahit ano pang ginawa namin. Lord, malapit ka na dumating. Malapit na po. Nakikita na ang mga tanda. Makita mo nawa kami na nagsiseryoso sa aming pananampalataya. Seryoso sa paglilingkod sa iyo, sa pagtatapat sa iyo, at makikita mo kami na we grow deeper and deeper in our relationship with you, Lord. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa amin para maging matagumpay kami sa buhay naming ito. At sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus, ay makakasama kami sa iyong aagawin. Yun po ang aming blessed hope, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging matanim sa aming isip ang iyong mga salita at sundin namin, Panginoon. Yun po ang mahalaga. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Sa iyo lamang po ang papuri, sa iyo lamang ang kalwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen.